Hello ulit mga kaligalig! Alamin natin ang mga nakatambak na gamit sa gilid ng daan dito sa Taiwan. Hello ulit mga kaligalig! Ako nga ulit po pala, si Gali. Aalamin naman natin kung anong meron sa mga gamit na nasa gilid ng daan dito sa Taiwan. Para sa mga bagong OFW o Overseas Filipino Workers na tulad namin ni Kali na nagtatrabaho dito sa Taiwan, baka nagtataka kayo kung ano yung mga gamit na nasa gilid ng mga daan dito sa Taiwan. Ito yung mga gamit na pwedeng kunin na pinaglumaan na ng iba. Dito kasi sa Taiwan, meron kasing schedule ang bawat garbage truck para mag-ikot-ikot sa mga bawat lugar. Bawal kasing maglagay ng basura sa labas kung hindi pa schedule ng iyong area. Sa mga gamit naman na pwede pang gamitin, nilalagay nila sa isang tumpok na area ang mga gamit. Mostly linalagay nila sa mga daraanan ng tao at mga sasakyan. Mostly ang mga linalagay nilang mga gamit dito ay mga konting repair lang ay pwede na ulit gamitin. Hindi tulad ng bansang Canada, Japan, Korea ay may sari-sarili silang mga dumpsters diving na kung saan pwede pa tayong tumingin ng mga gamit na pwede pa nating pakinabangan. Noong unang may mga nakita akong mga gamit dito sa daan ay nagtataka ako kung bakit nakatambak ang mga gamit sa daan. Napag-alaman ko na pwede mo palang kunin ang mga gamit na ito. Ang mga gamit dito ay mga gamit na napaglumaan na o mga gamit na hindi na nila kayang dalhin kapag maglilipat na sila ng bahay. Makikita natin dito mga kaligalig meron pang mga upuan. Pero syempre gagamitin ito ng may bahay lang dito sa Taiwan. Meron din tayo makikitang mga aparador at mga cabinet. Konting repair lang ito mga kaligalig, nagmumukha na itong bago at pwede na ulit gamitin. Kapag wala namang kukuha sa mga gamit na ito, kinukuha na ito ng mga daraan ng mga garbage truck. Sana meron ring mga ganito sa Pinas. Kapag meron tayo pinaglumaang gamit at hindi na natin gagamitin, pwede nating ibigay sa mga mas nangangailangan. Minsan kasi ang ginagawa natin sa mga luma nating mga gamit ng mga Pilipino ay sinusunog para wala ng kalat sa ating mga bahay. Nakakasira pa tayo sa kalikasan. Pwede ring kunin ang mga pira-piraso ditong mga kahoy o plywood. Pwede rin itong ilagay sa mga dorm natin na pangharang sa mga bed. O pwede tayong gumawa ng DIY nating mga cabinet sa ating mga bed sa dorm. O sa mga first timer at mga nangangarap na magtrabaho dito sa Taiwan? O may idea na kayo sa mga gamit kapag may nakita kayong mga nakatambak sa daan na mga gamit, pwede nyo itong kunin at i-recycle. Dito nga may nakita pa akong malaking salamin. In fairness, hindi pa siya basag-basag at ang ganda para siyang aesthetic. Hindi ka nabibili ng mamahalin na salamin. Syempre, problemahin mo pa kung paano mo to iuwi sa Pinas kapag mag-for good ka na. At least kapag nakuha mo ang isang bagay na nakatambak dito sa gilid ng daan dito sa Taiwan, hindi ka na manghihinayang kung paano mo i-dispose ang mga gamit. Pwede mo ulit iwan sa daan at papakinabangan ng ibang tao. One time nung nanggaling ako sa palengke at naglalakad ako, may nakita akong Taiwanese na may sinasakay siyang gamit sa kanyang motorsiklo kahit ito ay mabigat. Minsan may nakikita din akong mga gamit na maliliit na pwede din gamitin sa ating mga dorm. Pero sa araw na ito kasi ang nadaan natin mga gamit na nakatambak sa daan ay mga malalaking bagay. Kaya kailangan mo talaga ng sasakyan para maiuwi ito. Kaya dito na nagtatapos ang ating video mga kaligalig. Sana nabigyan ko kayo ng mga idea at kaliwanagan kung ano yung mga gamit na nakatambak sa gilid ng daan dito sa Taiwan. Kaya sa kapwa naming mga OFW, first timer at nangangarap na magtrabaho dito sa Taiwan, na kapag may nakakita kayong gamit na nakatambak sa gilid ng daan dito sa Taiwan, huwag nyo lang tong daan-daanan at huminto din kayo saglit. Malay ninyo may makikita kayo dito mga gamit na pwede nyo pang i-recycle at pwede nyo ulit gamitin. At least kahit papano nakatipid tayo ng kaunti para hindi tayo bili ng mga temporary natin gagamitin dito sa Taiwan. Kaya hanggang sa susunod na video mga kaligalig, i-like, subscribe, and follow ninyo kami sa iba't ibang mga social media platform. Mapapanood nyo ang mga full videos natin sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, at meron din tayong TikTok, at hindi mawawala ang Instagram. I-search nyo lang po sa search button ng Usapang Taiwan by Maligalig. At salamat sa mga bago naming mga subscribers at followers sa different social media platform. Hanggang sa susunod na mga video mga kaligalig. Ako nga ulit po pala, si Gali. Maligalig sa kainan, maligalig sa galaan, at maligalig sa mga pangarap. Hanggang sa susunod na video mga kaligalig. Salamat sa panonood. Paalam!